Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Palakpakan mo na natin yung Panginoon. Sa 2 Corinto 9, verse 8, at kayang ibigay ng Diyos sa inyo ang kanyang umaapaw na biyaya na higit pa sa inyong pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at marami kayong ibabahagi sa bawat mabuting gawa. Amen po ba? Lord, dito po sa lahat ng kaya mong gawin, O Lord. Dito sa pagiging hindi nagbabago sa amin lahat. Hindi ang pag-ibig mo, Jesus. Ikaw ang nasigaw.
Yahweh. Pagdiwang natin siya kasi siya ang tunay na Diyos. Umaan, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalaki sa presensya mo, nagpupura ang lahat. Papuri kay Yahweh,
higit pa sa'yo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, walang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pamatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, naging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, walang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pamatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, naging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pamatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, naging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pamatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, naging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord, tunay na napakabuti mo. Sa mga panahon na hirap tayo, hindi tayo iniwan. Sobrang buti mo, Lord. Mahal kita, walang hanggan ay iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng
kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo siyang gabay sa kaliliman. Nariyan ka sa gitna ng kaguhan. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay.
masama at mabuti. Pinasisikat mo ang araw sa masama at mabuti. Sa mga anak mo, sa bawat umaga, sariwa ang iyong katapatan. Tunay nga, Panginoon, kulang ang mga salita, kulang ang mga awit, kulang ang mga tula, Panginoon. Para ipahayag at katakilaan mo, ang kabutihan mo, Panginoon. Kung kami nagkakasala, Panginoon, kami tinutuwid mo, dahil tinutuwid mo ang iyong mga anak. Minamahal mo ang iyong mga anak. Napakabuti mo, Diyos. Humingi kami, Panginoon, ng bawat sa mga pagkakataon, Lord, na mas makikita namin at mas namumutawi sa bibig namin ang pagreklamo sa araw-araw ng buhay na ito. Ngayong araw-araw, minuto, segundo, Panginoon, hindi kami mabubuhay kahit sa isang segundo, Panginoon, kung wala ang kabutihan niyo. Salamat sa pagpapaalala niyo sa amin ng iyong kabutihan. Tunay nga, O Diyos, ang iyong kabutihan ay hindi po mauubos sa buhay na ito. Hindi matatapos, Panginoon, sapagkat kayo ay mabuti noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Panginoon, ang kabutihan mo, Lord, na hindi lang nagbigay sa amin ng sikat ng araw, ng ulan, ng hangin, ng buhay, ng pagkain, kaligtasan sa araw-araw. Kundi, Panginoon, nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Masahin doon namin lubos na mararanasan na walang sakit, walang hirap, walang kamatayan, walang pagluha, wala ng kasalanan. Salamat sa kabutihan niyo, Panginoon. Muli, Lord, sa iyong kabutihan, kayo, O Diyos, at patuloy na pala sa lahat ng gawain na gaganap sa mga oras nito. At sa pagpapahayag ng iyong salita, pagpapahayag kami ng iyong Santong Espiritu, kami magkaroon ng taingan, makikinig at umuunawa. Yan niyo, O Diyos, ang aming mga kalooban, gawin niyo matabang lupa, Panginoon, ang aming mga puso, at ang mga salita mo ay mahasik sa aming mga buhay, na nagay tunay, Panginoon, ng mamunga. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong biyaya. At po, Panginoon, higit pa sa aming hiling, higit pa sa aming kayang isipin, higit pa, Panginoon, sa aming hindi sa iyo, Panginoon. Kayo nga, O Diyos, ang magpala sa mga anak mo. At kayo ang maparangalan, kayo ang mapapurihan. Pinupuri ka namin na dakilan. Kung aming sa madalangin, may pasasalamat sa tabi sa pangalan. Para po sa ating scripture reading, hayaan niyo po ako basahin sa John 15, verse 1 to 5. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Naalis niya ang bawat samang hindi nagbubunga at kanyang namang pinuputulan at nililinis ang bawat samang nagbubunga upang magbunga pa ng lalo sa gana. Nalilinis na kayo sa pamamagitan ng salita sinabi ko sa inyo. Mananatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga samang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana.
Magandang umaga po sa lahat. Sige po, kamusta niyo po yung katabi niyo? Tayo po ay nagpapatuloy sa ating temang The Church. By the way po, ang nalipatay ko lang ng PowerPoint dahil nasira po ang aking laptop kagabi. Mga verses lang po ang na-type sa PowerPoint. Kaya sabayan niyo po ako when we open the Bible. Again, nagpapatuloy po tayo sa temang The Church. And for the whole month ng March, ito po ay 2-month team natin. For the whole month of March, nakita natin at narinig natin kung paano po nag-start ang church. Kung paano o ano ang ginawa ng early church. At ang kanilang mga ginagawa as a church, even kahit na sila po ay persecuted. And the question is, kamusta kaya tayo after nating marinig ang lahat ng message na ito noong March? Nagre-reflect pa rin ba tayo sa kung paano nabuhay ang early church before? O after nating narinig lang natin. At nung pagpasok po ng April, narinig natin kung paano nga po ba mag-grow as a church and why the church needs to grow. Bakit kailangan nating mag-grow? Dahil napakahalaga po ng growth o napakahalaga po sa isang church na nag-grow dapat tayo. Hindi lamang sa numbers, kundi maging sa spirituality, sa maturity. Bakit po? Because we are the body of Christ. Amen po ba? Tayo po ay body ni Jesus, na siya po ang ulo, siya ang head ng church. Especially po sa atin, as a local church, tayo po ay 21 years na. And kamusta tayo sa loob ng 21 years? Are we growing? Are we growing as a church? Are we growing in numbers, growing in maturity, growing in our spirituality, growing in our relationship sa bawat isa? Kung nag-grow tayo in our relationship sa bawat isa, sabihin mo sa katabi mo, chup. Chup. Parang ayaw niyo sabihin sa katabi niya. Last Wednesday po, sa ating midweek, narinig po natin, especially sa mga dumalo po, narinig natin na si Lord ay muling babalik. Si Jesus po ay muling babalik. Of course, hindi natin alam kung anong oras o anong araw o kailan siya babalik. We don't know the exact time, but one thing for sure, darating siya. At katulad ng sinabi ni Jesus and even Peter, sinabi niya, darating si Lord na parang isang nananakaw. Hindi natin alam kung kailan siya darating. And according to Jesus, sabi niya, darating siya na kung saan ang mga tao ay ginagawa kung ano lang yung normal nilang ginagawa. So, we will never expect na biglang darating na lang si Lord. But of course, nagbigay si Lord ng mga signs regarding sa kanyang muling pagbabalik. Again, si Jesus po ay muling babalik. And look at Matthew 25, simula verse 31 to 34. Sa kanyang muling pagbabalik, ito po ang mangyayari. Matthew 25, 31 to 34. Then later, tatanong po tayo ng verse 41. In Matthew 25, simula verse 34, ito po ang sabi. Matthew 25, simula verse 34, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel. Again, verse 31, uupo siya sa kanan sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Verse 32, tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginagawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing.
ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ng mga kambing. 34, kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig." Ito po ang mangyayari sa huling araw. Ihiwalay ni Lord ang tupa sa kambing. At anong sabi ni Lord dito sa mga nasa tupa, sa mga tupa? Papasukin sila sa kaharian. Kahariang inihanda para sa kanila simula pa ng likhain ang daigdig. Para naman sa mga kambing, ano pong mangyari? Verse 41, talon po tayo ng verse 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na ihinanda para sa diablo at sa kanyang mga kampol." Ito naman ang kahantungan ng mga kambing o ng mga taong hindi sumampalataya sa Panginoong Hesus o mga taong hindi naligtas o hindi ligtas. Sila ay itatapon sa apoy na hindi namamatay. Walang iba kundi ang impyerno. Ito po ang mangyayari sa huling araw. Kaya tanongin mo yung katabi mo, handa ka na ba? And again, ito po ang part ng message natin nung midweek kung saan si Lord ay muling babalik at nagbigay po siya ng palatandaan na magaganap o mga signs sa mangyayari sa mga huling araw na nangyayari po sa panahon natin ngayon. Basahin niyo na lamang po yan, Matthew 24 to Matthew 25. Makikita niyo po dyan yung mga signs sa mga huling araw na kung saan dito po tayo namumuhay. At ang message po ng Wednesday, ano nga po ba dapat ang ginagawa ng church habang tayo ay nag-aantay sa muling pagbabalik ni Lord o habang tayo ay namumuhay sa last days. At ang message ng last Wednesday, dapat po ang church ay nag-grow, of course, sa holiness, nag-grow sa Word of God, at higit sa lahat, nag-grow sa Panginoong Jesus. As we wait sa muling pagbabalik ni Lord. And the question is, again, tayo po ay nasa last days na, tayo ay nag-aantay sa muling pagbabalik ni Lord, kamusta po ang growth natin sa Panginoong Jesus? As a church, are we growing in Christ? Lumalago, lumalalim ba tayo sa Panginoong Jesus? Tayo po ay nasa tema, the church, and as a church, dapat po tayo nag-grow sa Panginoong Jesus. And today, titignan po natin si Jesus hindi bilang judge, kundi titignan natin si Jesus bilang isang true vine o isang tunay na puno ng ubas. And as a church, tayo as a church, titignan natin ang ating mga sarili bilang mga sanga, the branches. Ang title po ng message natin this morning is the vine or the true vine and the branches. Pag nyo na po tignan yung PowerPoint dahil po, verses na po yung mamaya. The true vine and the branches. Ang tunay na puno ng ubas at ang mga sanga. Ang passage po natin this morning ay nangyari po gabi bago hulihin ng Panginoong Jesus, gabi bago siya hulihin ng mga Romano na nilid ni Judas Iscariote, gabi po kung saan natapos na po at this time ang Last Supper. At this time po wala na po sila sa upper room. Dahil sa upper room nangyari ang Last Supper. At this time, wala na rin si Judas Iscariote. Ang kausap niya na lamang po ni Jesus dito ay ang 11 disipulo. And we don't know kung sinasabi ba ni Jesus itong John 15 while they are walking papuntang Gethsemane, or sinabi ni Jesus itong mga bagay na ito nung sila ay nasa Gethsemane na. But one thing is for sure, sinabi ito ng Panginoong Jesus sa 11
disipulo. And today, titignan po natin ang mga pananalita ni Jesus from our text in chapter 15, simula verses 1 to 5. Isa-isahin po natin ang bawat verses na ito and let us reflect as a church. Let us reflect individually dito sa pahayag ng Panginoong Hesus regarding sa siya bilang isang tunay na puno ng ubas and tayo as a branches. Let's go sa ating verse. In verse 1 po, sige, slide, pakita natin yan. In verse 1, sabi po ni Jesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga." Tingnan niyo po yung panimula ng Panginoong Hesus here in verse 1. He represents Himself as the true vine, o tunay na puno ng ubas. Sino na po nakita dito ng puno ng ubas? Yung ginawa ko sa PowerPoint, nilagay ko po doon yung picture ng puno ng ubas. Pero sino po nakita dito ng puno ng ubas? Nakita na po? Meron na? Yung mga nakarating ng Baguio, yan, may ano doon, may ubasan doon. Hindi lang strawberry meron doon. So, ang puno ng ubas, kasi yun nga, yung PowerPoint ko ay nasa laptop, nasira yung laptop ko. Ang puno ng ubas doon ay isang pahabang katawan, trunk, at marami siyang branches. Na ang iba sa mga branches niya ay talagang humahaba. At sabi ni Jesus, itong puno na ito, in verse 1 sabi ni Jesus, siya yung puno na ito. Yung puno mismo ng ubas. Again, doon po niya na-represent ang kanyang sarili. Siya ang punong ito kung saan nanggagaling o saan tumutubo yung mga sanga. At kung saan nanggagaling yung source para itong mga sangang ito ay mamunga ng magagandang mga ubas. At sinabi pa po dyan ni Jesus, again in verse 1, "Ako ang tunay na puno ng ubas." Sa ESV, ginamit na word true vine. Siya ang tunay na puno ng ubas, nang ibig sabihin po, wala na pong ibang puno na pwedeng maging source natin o source ng buhay na walang hanggan, source kung saan tayo mag-grow, kundi sa Panginoong Hesus lamang. Si Jesus lang po ang nag-iisang source ng buhay. Si Jesus lang ang nag-iisang source for us to grow. Si Jesus lang po ang tanging perfect source of life at wala ng iba. Kaya sabi niya dyan, "I am the true vine." Dahil yung ibang mga puno, false vines na. Peke na. Hindi na totoo. Maybe they can give promises, pero hindi fulfilling. Dahil si Lord lang ang tunay na makapagbibigay ng buhay. Siya lang ang source ng buhay. Kaya nga sabi ni Jesus sa, I think in John chapter 5, sabi niya, "I am the resurrection and the life." Ay, hindi, John chapter 11 pala yun, sorry. Siya ang buhay, siya ang resurrection and life. And in John 14, sabi niya, "I am the way, the truth, and the life." Dahil nasa Kanya lang ang buhay. Siya lang ang source ng buhay. Hindi po pangalan ng ibang tao o mga Diyos-Diyosan o relihiyon ng kung sino man makapagbigay sa atin ng tunay na buhay na walang hanggan, makapagbigay sa atin ng growth spiritually, tanging ang Panginoong Hesus lamang. Amen po ba? And when it comes sa pag-grow, sa paglago natin, tanging si Jesus lang po ang source for us to grow. Wala nang iba. And even growth, both individually and as a church, tanging
Si Jesus lang ang source. And the question is, sino ang source natin? Sino ang source ng buhay natin? Sino nag-feed sa ating spiritually para lumago? Sabi nga ng children, dun sa sininilang video, sabi, ng VBS nung nakaraan, hindi ko alam kung maraming batang nag-video, pero sabi doon yung pinakabisa nila, God is my anchor. The question is about isa sa atin, who is our anchor? Kanino tayo naka-angkla? Kanino tayo nakakapit? Sino pinanggagalingan o sinong source ng buhay natin? Sino nagpapalago sa atin? Nagbibigay buhay sa atin? Si Jesus nga ba? O ibang mga bagay? Individually and as a church, dapat si Jesus ang source ng buhay natin. Kasi wala nang ibang true vine, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Ito sabi po dyan sa verse 1, sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Tignan niyo po kung paano kumilos ang Diyos. Hindi po kumikilos ang Lord na Diyos Ama lang ang kikilos, o Diyos Anak lang ang kikilos, o Banal na Espiritu lang ang kikilos. Hindi po. Holy Trinity ang kumikilos sa lahat ng bagay. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. And here in our text, may kita natin ang dalawang persona ng Diyos dito na magkutulong sa pagpapalago. May kita natin si Jesus as the true vine at may kita natin ang Diyos Ama kung saan siya ang nag-aalaga, nagpapalago, nag-iingat dito sa punong ito kung saan tayo as a church ay nakasanga. Tandem po ang Holy Trinity sa lahat ng bagay, in creation, in salvation, and even sa ating pag-iingat sa atin, sa ating kaligtasan, and even sa ating paglago. Magkasama ang Holy Trinity sa lahat ng bagay. Kaya may kita po natin dito kung gaano ka-perfect ang Diyos. And here, sabi po dito ni Jesus, nakita natin ng Diyos Ama na siya ang tagapag-alaga. He keeps the branches good. He keeps the branches good para ang mga branches ay lumago, mag-grow. At ano pong ginagawa ni Lord para ang branches ay maging good, maging maganda, maging maayos? Look at verse 2. In verse 2, sabi po dito ni Jesus, inaalis niya, verse 2, in verse 2 na ba? Inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga. Post po muna tayo dito, dahil mahaba-haba po yung verse 2. Sabi dito, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. And the question is, kung si Jesus ang puno ng ubas, tunay na puno ng ubas, He is the source of life for the branches, pero bakit merong hindi mga namumungang sanga? Bakit may mga sangang hindi namumunga? By the way, ang mga branches na tinutukoy po dito, again, ay ang mga tao. Yan ang kausap po dito ni Jesus, ay ang mga disciples. Again, here, in verse 2, in verse 1, makita natin si Jesus as the source of life. Pero bakit merong mga sangang hindi na mumunga? Tignan niyo po ang sabi ni J.C. Ryle, babasahin ko na lamang po. Sabi po ni J.C. Ryle, in his expository, dito po sa chapter 15 ng John, sabi po ni J.C. Ryle, there are myriads, di ko lang basahin yung Y-R-I-A-D, myriads yata. There are myriads of professing Christians. Ibig sabihin ng myriads ay numbers o bilang.
There are myriads of professing Christians in every church whose union with Christ is only outward and formal. They have a name to live, but in the sight of God, they are dead. Ano po sinasabi dito ni J.C. Wright? Maraming mga tao, maraming mga bilang ng mga tao na they will confess that they are Christians, they have the union with Christ, they are, kumbaga, nagpabaptize sila, they are doing this religious outwardly, nagpabaptize sila, member sila ng church, active sila sa ministry, may mga ministry sila, involved sa kung ano-ano mga ministry, etc. etc. Pero sabi ni J.C. Ryle, itong mga taong ito professing they are Christians, ay hindi talaga tunay na mga Christians. Dahil in the sight of God, yes, they are members of the church, baptized, etc. etc. Ginawa nila ito outwardly, nakikita ng mga tao, but in the sight of God, they are dead. In the sight of God, hindi talaga sila na born again. Hindi talaga sila naging mananampalataya. At makita natin yun sa mga scriptures na there are people who follow God. Remember si Simon the sorcerer, nagpabaptize na siya, etc. etc. Sumunod kala Philip. Pero in the end, hindi talaga siya tunay na mananampalataya. At maraming Christian, professing Christian na ganito in every churches. Professing they are Christians, nagpabaptize, involving the ministry, part of the church. Most of them, maaaring talagang masipag pa sa loob ng church, but in the eyes of God, hindi talaga sila na born again. They are still dead in their sins. Remember na sabi ni Pablo, we were dead in our sins. Dati tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya kailangan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu for us to be born again. Para mabuhay tayo, bigyan tayo ng buhay, bagong buhay ng Diyos. Ito yung bagong buhay na bigay sa atin ng Diyos. Ito yung result, ito yung papatunay na tayo mga inaring mga anak ng Diyos. But para dito sa mga tao ito, hindi sila tunay na mananampalataya. Nasabi ni John, from the start, in 1 John, sabi niya, sa simula pa, hindi talaga natin sila kasama. Ito pong sinasabi dito ni J.C. Wright sa verse 2. Especially sa part nito na inaalis ni Lord yung mga sangang hindi nagbubunga. Dahil maaaring they are part of the church, pero hindi talaga sila parte ng pamilya ng Diyos. Hindi talaga sila spiritually, hindi talaga sila na born again. In the sight of God, sa mata ng Diyos, sila ay patay pa rin sa kasalanan. Outwardly, they are Christians, pero sa paningin ng Diyos, hindi talaga sila mananampalataya. Remember last Sunday, message na Sunday, yung puno na nalaglag sa 4 na lugar, sa daan, sa mabato, sa matinik, at sa matabang lupa. 3 doon nalaglag sa mga lugar kung saan sa mabato, nag-grow naman konti yung buto, sa matinik, ganoon din. Pero, hindi talaga sila tunay na mananampalataya. Maaaring they are part of the church, pero hindi talaga mananampalataya. Kahit active sila sa church, active sa ministry, masisipag, but in the eyes of God, they are not really born again. Hindi talaga sila tunay na mananampalataya. At ano pong gagawin sa kanila ng Lord kapag pinutol sila sa puno? Look at verse 6 ng ating text in John chapter 15. In verse 6, sabi po dito, sabi ng Panginoong Hesus, verse 6 in John chapter 15 sa ating text, in verse 6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon at ano daw, inihahagi sa apoy at nasusunog. Ito ang final destination ng mga taong they are claiming that they are Christians, pero hindi talaga sila na born again.
they will be thrown in the lake of fire. Susunugin sila. Kaya ang question, na-born again na ba tayo? Tanongin mo yung katabi mo, na-born again ka na ba? Para sure lang. Para naman sa mga taong na born again, o for the church na talagang they are really believers of Christ, binago ng Holy Spirit, inside out. Ano po sabi ng Lord? Again, in verse 2, sabi po dyan, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At ano po sabi ni Lord? At kanya namang pinuputulan. At iniaalis o nililinis ang bawat sangang hindi nagbubunga, bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ano daw ginagawa ni Lord? Para sa mga sanga na talagang namumunga, pinuputulan at nililinis upang mamunga pa ang mga sangang ito. Para sa mga tunay na mananampalataya, tunay na nakakonek sa Panginoong Yesus, tunay na may Kristo sa puso at buhay niya. Anong ginagawa daw ng Lord? Pinuputulan at nililinis ng Diyos Ama. Sa ESV, ang ginamit na word ay pruning. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng pruning? According kay Miriam, hindi po si Ate Miriam po ha. According kay Miriam, nakapatid ni Webster, Merriam-Webster, ang pruning po means to cut off or cut back parts of the plant. Ginugupit yung mga parte, katulad ng mga branches o mga ugat, to improve the shape and to encourage more fruitful growth. May mga ginugupit doon sa sanga para mas lumago pa ang bunga o mas lalong mamunga pa ang mga sangang ito. It also generally means to remove unwanted, tinatanggal yung mga unwanted things doon sa puno na iyon para mas ma-improve pa. At ang ways ng pag-pruning ay, sabi dito, trimming, shaving, at cutback. So may mga iba't ibang klase pa pala ng pag-pruning. Minsan sinishave, minsan tinitrim, minsan ginugupit. And here in our text in verse 2, ang tinutukoy po dito na pinuprune ay ang mga mananampalataya, ang mga believers ay pinuprune ni Lord. Paano na po? Para mas lumago pa. Para mas mamunga pa. Para mas maging fruitful pa. Pero ang question, ano ang pinuprune sa mga mananampalataya? Look at Hebrews chapter 12. In Hebrews chapter 12, simula verse 7, Hebrews chapter 12, simula verse 7, tignan niyo po ang sabi ng sumulat ng Hebrews chapter 12, simula verse 7, sabi dito, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina sa ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Tignan niyo po sabi dito ng author ng Hebrew. Kung kayo'y tunay na mga anak ng Diyos, didisiplinahin kayo ng Diyos Ama. Ibang-iba doon sa mga branches na talagang hindi namumunga dahil hindi talaga sa tunay na mananampalataya. Tinatanggal sila at tinatapon.
sa impyerno. But here, in Hebrews chapter 12, para sa mga tunay na anak ng Diyos, tunay na mga anak ng Diyos, dinidisiplina tayo ng Diyos. Verse 9, hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay ginagaling natin sila, hindi ba't upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Ito ang purpose kung bakit tayo dinidisiplina. Para mamuhay tayo ng banal dahil ang Diyos ay banal. And look at verse 11. Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Pag tayo dinidisiplina ng Lord, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis tayo. Dahil masakit ang pagpapalo ni Lord. And in our text, masakit ang pruning na ginagawa ni Lord. At ang purpose nun is for us to live righteously in the eyes of God. Ganito po ang pruning ng Lord sa mananampalataya. Pagdidisiplina. At sabi ng Hebrews 11, ng verse 11 ng Hebrews 12, hindi natin ito kinatutuwa. Kundi naghihinagpis tayo. Dahil ang pruning ay paggugupit. Ginugupit tayo, tinatanggalan, may mga tinatanggal si Lord sa atin ng mga bagay na hindi niya kalooban. Mga bagay na hadlang for us to live righteously, to live in holiness. Ang pinupunan sa atin ni Lord ay ang mga kasalanan na ginagawa natin. Maaring habitual sins, mga bagay na hindi kalooban ng Diyos o hindi tinatutuwa ng Diyos. Mga bagay na hadlang sa atin upang gawin ang kalooban niya. Yan ang mga bagay na tinatanggal ni Lord. Kaya sabi ng Hebrews 12, hindi natin ito kinatutuwa. Dahil masakit kapag ang mga bagay nito ay tinatanggal sa atin ni Lord. Especially kung mga bagay na ito ay maaaring laman na ng puso na atin o nagpapasaya sa atin. Pero itong mga bagay na ito ay nagre-resulta sa pagkakasala. Ito ang mga bagay na tinatanggal sa atin ni Lord. God is removing this kind of things sa puso at buhay natin. At yun yung pruning ni Lord. Dahil kapag hindi tinanggal ito ni Lord, hindi tayo mag-grow. Hindi tayo mamumunga. Magiging stagnant lang tayo. Hindi tayo magiging fruitful. Kaya kailangan tanggalin ni Lord ang mga bagay na ito for us to grow. Dahil ang mga bagay na ito ay hadlang sa ating paglago. Kaya nga kung mapapansin nyo, kapag tayo ay patuloy na lumalakad sa kasalanan, pakiramdam natin ang layo ni Lord. Kasi ganun ang ginagawa ng kasalanan sa buhay natin. Inilalayo tayo ng inilalayo kay Lord. Kaya may mga bagay sa buhay natin na tinatanggal si Lord. Inilalayo tayo ni Lord dahil ang mga bagay na ito ay maaaring magtulak sa atin sa pagkakasala. Ang mga bagay na ito ay nagiging hadlang for us to grow. At ang mga bagay nito ay maaaring kasalanan. Kaya minsan pag nagkakasala tayo, di ba? May pagpapalong ginagawa sa atin si Lord. Dahil tayo dinidisiplina. May mga bagay din na maaaring opportunity na gustong-gusto natin, pero hindi kalooban ni Lord. Dahil maaaring itong mga bagay na ito, ay bukod sa hindi kalooban ni Lord, ay maaaring magtulak sa atin sa pagkakasala. This is how God prunes us. Ginugupit niya, tinatanggal niya yung mga bagay
na hindi niya kalooban, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya, mga bagay na hadlang for us to grow. Kaya pagka ginugupit tayo ni Lord, kapag pinuprune tayo ni Lord, follow Him. Listen to Him. Dahil yun po ay para sa ikabubuti natin. Yun ay para sa ating growth. At kung may mga bagay man na nais si Lord na surrender natin sa Kanya, surrender it to Him. Kasi maaaring mga bagay na ito ay hadlang para mas makita pa natin siya, mas maranasan pa natin siya sa buhay natin. Maaaring mga bagay na ito hadlang para sa paglago natin spiritually. Paglago natin as a church. Ang purpose po ng Lord is for us to be holy. For us to grow in spirituality. For us to grow in Him. Kaya tinatanggalan niya tayo ng mga bagay. Pinoprune tayo ni Lord. Kaya ang question sa bawat isa sa atin, anong mga bagay na nagiging hadlang sa atin para sumunod kay Lord? Mga bagay na nagiging hadlang sa atin para hindi tayo lumago o para lumago tayo. Ano mga bagay na dapat isurrender natin kay Lord para hindi tayo maging stagnant? Surrender it to God. Surrender it to Christ. Dahil yun yung gusto ni Lord. Diyan niya tayo pinaprove. At paano po tayo pinaprove ni Lord? Look at verse 3. In verse 3, sabi po dito, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko o sinabi ko sa inyo. Ang ginagamit ni Lord na pang-prune o paglilinis sa atin as His people, as His church, ay ang kanyang mga salita. Kaya pag na-review tayo ng salita ng Diyos, huwag nating isipin na, ay kasi pinapakinggan ako, pinariringgan ako, o ano. Hindi po namin alam kung anong ginagawa niyo sa araw-araw. Unless na lang po pag may nagmarites sa amin. Hindi po namin alam ang ginagawa niyo when we are making the message. Kaya pag tinamaan po tayo, Word of God, yun. Dahil nililinis tayo ng salita ng Diyos. Remember nung sabi ng Hebrews, diba? Ang salita ng Diyos ay double-edged sword. Humahati ng puso at kaluluwa. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. And here sinasabi ni Jesus sa mga disciples, nilinis na kayo ng salita ko. Nilinis na kayo ng mga salitang sinabi ko sa inyo. Dahil ganito makapangyarihan ng Word of God. Kaya para malaman natin yung mga bagay na nagiging hadlang sa atin between you and God, between us and God, study the Word of God. Alamin natin kung anong sinasabi ng Bible. Baka hindi kasi natin nakikita na ito pala ang gusto ni Lord na i-surrender natin sa Kanya. Hindi natin nalalaman dahil hindi naman tayo nagde-devotion. Hindi naman natin pinag-aaralan ng Kanyang mga salita. Kaya ang question sa church or individually, kamusta tayo pagdating sa Word of God? Gaano tayo ka-devoted o gaano kalaki, karami o kadami ang time na binibigay natin in reading the Scripture. Again, ito po, ang Bible po ay nagbibigay, nagpapalakas sa atin spiritually. Pagkain natin ito spiritually. Kung wala ang Word of God, hindi tayo mag-grow. Kung wala ang Word of God, wala tayong guidance. Kung wala ang Word of God, di natin malalaman ang kalooban ni Lord for us. Kung wala ang Word of God, hindi natin malalaman kung anong mga nais ni Lord na isuko natin sa Kanya. Hindi natin malalaman kung anong mga bagay na gusto ni Lord na gawin natin. Kaya ang question, gaano tayo ka-devoted sa salita ng Diyos? Gaano tayo kalalim? Hindi naman siguro
Hindi naman sasabi natin kalalim na kaya mo na magbasa ng Greek at Hebrew, hindi naman po ganun. Kundi talagang dinedevote, minemeditate day and night ang salita ng Diyos. Again, dito po tayo lilinisin o dito tayo ipoprove ni Lord through His Word. Ito yung magiging guidance natin para makita natin ang kabanalan, kalooban ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, basa-basa rin ang Bible. Maikli lang po pala itong message natin. Punta na po tayo sa verse 4. Alas 10 pa lang. Pero maga naman tayo nag-start. 8:55 tayo nag-start. In verse 4, sabi po dito, sabi ni Jesus, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Dito po nagbigay na si Jesus ng command. Nagbigay na siya ng utos na dapat nating sundin. At hindi po mabigat ang utos na binigay ni Lord dito sa verse 4. Dalawang utos lang ni Lord. Of course, ang kausap niya dito yung mga disciples, pero ito yung referring na rin sa atin. Ang utos niya dito, manatili kayo sa akin. Ganun lang kasimple ang utos ni Lord. Manatili kayo sa akin. Pero kung babalikan natin ang original word nito, in English, I think sa NIV ang ginamit dito ay abide. Na ang original meaning sa Greek ay menyo, menoi, na ang ibig sabihin ay reside permanently o permanent residence. Doon ka nakatira mismo, sarili mong pamamahay, sarili mong pagmamayari. Yun ang ibig sabihin ng word na ginamit dito. Menoi. Menoi. Ano ba yung ibig sabihin dito ni Jesus ang sinabi niyang manatili kayo sa akin? Ang sasabi po dito ni Jesus, manatili kayo sa akin permanently. Stay with me permanently. Dahil nung sinabi ni Jesus na ako'y mananatili sa inyo, yun din ang same word na ginamit ni John. Menoi o meno. Basta ganon. Same word na ginamit ni Jesus ginamit ni John na sinabi ni Jesus na mananatili din ako sa inyo. Kasi Jesus ay faithfully nananatili sa atin. Permanently nananatili sa atin. Bakit? Dahil tayo'y kanyang mga anak o tayo'y kanyang mga niligtas. Tayo ay ang kanyang church. Tayo ay ang kanyang mga anak ng Diyos. Kaya sabi dito ni Jesus, mananatili din ako sa inyo. Kaya ang command niya dito, manatili kayo sa akin. Pero ang question, sa araw-araw ng buhay natin, nananatili nga ba talaga tayo kay Jesus? Na si Jesus ay faithfully nananatili sa ating araw-araw ng buhay natin. Faithfully providing His presence, His grace sa ating araw-araw. Na ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Question is, tayo ba nananatili kay Lord araw-araw? Everyday ba gusto nating manatili kay Lord with all our hearts? O ang sinusunod natin sa araw-araw yung mga Diyos-Diyosan ng ating mga puso, ng ating mga buhay. I will do this because it satisfies me. I will do this because it comforts me. I will do this kasi ito nagpapasaya sa akin. Pero lahat ng ginagawa natin, ginugusto natin, ay hindi kalooban ng Diyos.
kasalanan sa paningin sa harapan ng Diyos. Nananatili nga ba talaga tayo kay Lord sa araw-araw? Kasi again si Jesus, ito yung promise niya. He remain in us also. At ito po ay faithful na ginagawa sa atin, Lord. He is remaining in us every day. Nananatili siya sa atin araw-araw. Kaya again, nananatili nga ba tayo sa Panginoong Yesus araw-araw? At ano sabi dyan ni Lord in verse 4? Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Hindi tayo mag-grow individually and as a church kung hindi tayo nananatili sa Lord. Kung hindi si Lord ang sentro ng buhay natin, kung hindi si Lord ang angkla ng buhay natin, we will not grow. Hindi tayo lalago spirit personally. Hindi tayo lalago as a church. Kaya question, nananatili ba tayo kay Jesus? Si Jesus ba ang Lord ng buhay natin araw-araw? Walang growth para sa atin kung hiwalay tayo kay Jesus. Walang growth para sa atin kung hindi tayo nakaangkla sa Panginoong Jesus. There's no fruit for us. Kaya tignan niyo po sabi ni Jesus sa verse 5. Ito po ay summary ng verses 1 to 4. Sabi ng Panginoong Jesus in verse 5, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Kung nanatili tayo sa Panginoong Jesus, doon tayo mag-grow. Doon tayo sasagana. Doon tayo pagyayamanin. Doon tayo lalago. Dahil si Jesus ang source ng buhay. Si Lord ang source ng growth natin. Siya magbibigay ng biyaya, lakas spiritually for us to grow. Kaya sabi nga dyan ni Jesus sa last part ng verse 5, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Apart from me, you can do nothing. Hindi tayo mamumunga ng sagana without Christ sa buhay natin. Yung question, gaano tayo kadependent sa Panginoong Jesus? Gaano tayo kadependent sa Panginoong Jesus in all the aspects of our lives? Gaano tayo kadependent sa Panginoong Jesus sa buong buhay natin? We cannot be fruitful in godliness. We cannot be fruitful with the fruit of the Holy Spirit kung wala si Kristo sa buhay natin. Kaya tanong mo yung katabi mo, nakadepende ka ba kay Jesus? How dependent we are in Christ. Siya ang puno ng ubas. At hindi tayo mag-grow as His branches kung hindi tayo nakakonect, nakadepende sa Kanya. Hindi tayo mag-grow kung hindi siya ang Panginoon at Diyos ng buhay natin. Apart from Christ, we are nothing. I will end. Individually and as a church, we have to grow. Kailangan nating lumago. Yes, maaaring lumago in numbers. But most importantly, we have to grow in maturity. We have to grow in holiness. We have to grow in the Word of God for us to be fruitful. Pero hindi tayo mag-grow kung hindi tayo nakadepende kay Jesus. Kung hindi si Jesus ang Diyos ng buhay natin, kung hindi siya yung focus ng buhay natin, kung hindi siya yung laman ng puso natin, we will not grow.
Hindi tayo makakaiwas sa pagkakasala kung hindi si Jesus ang Diyos ng buhay natin. Hindi natin magiging priority ang kalooban ng Diyos kung hindi si Jesus ang priority ng buhay natin. Kaya ang question, bilang mga branches, kay Jesus ba tayo nakakonect? Si Jesus bang priority ng puso at buhay natin? Again, sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Kaya dapat, as a church, as His people, we have to be dependent sa Kanya sa lahat ng aspect ng buhay natin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng bagay. Isurrender natin sa Kanya ang bawat kasalanan na nais niyang isuko natin. At siya ang maging Diyos at Panginoon ng buhay natin sa araw-araw ng ating mga buhay. At pag ginawa natin ito, we will grow in Him. God bless po sa lahat. Tayo po'y manalangin. Holy Father, Lord, we praise you, Lord. We thank you, O God. Pagkat kami po ay in-establish niyo po, O God, inilagay niyo po, Lord, sa puno, sa tunay na puno, sa true vine, sa Panginoong Jesus. Pagkat siya ang source ng buhay, He is the source of life. Siya ang nagbigay buhay sa amin, kaya kami nabuhay muli. At siya ang nagbibigay sa amin, o magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan sa piling mo, God. Kaya maraming salamat po, Lord, dahil kami po ay nilagay mo sa Panginoong Jesus. And help us, O God, na kami po ay maging angkla o makaangkla sa Kanya, Panginoon. Na kami maging rooted sa Kanya, Panginoon. Na kami manatili sa Kanya, O God. Pagkat siya'y nangako na siya'y mananatili sa amin, O God. And He promised us also, Lord, that He will be with us until the end of age, Panginoon. Kaya help us, Lord, sa araw-araw na manatili kami sa Panginoon, Panginoong Jesus. Na siya ang maging Lord ng buhay namin, na kami maging dependent sa Kanya sa araw-araw ng buhay namin. Na maging dependent kami sa lahat ng pangangailangan, na maging dependent kami sa bawat kailangan namin sa araw-araw, na maging dependent kami in our spirituality. Na i-discern namin ang Kanyang kalooban at kabanalan, O God. Help us to be dependent in Him, Panginoon. For us to grow spiritually. For us to grow fruitfully, O God. To grow in the fruit of the Holy Spirit. To grow in godliness. To grow in holiness. To grow in our knowledge and knowing you, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na Panginoong Jesus ang maging Diyos, Panginoon ng aming buhay araw-araw. Na we will surrender everything to Him. Mga bagay na hindi mo kalooban, mga bagay na kasuklam-suklam sa iyong paningin, mga bagay na nais mong isuko namin, O God. Tulungan mo po kami may isuko ito sa Panginoong Jesus. Maaring kasalanan, o maaring mga bagay na ginagawa namin, and all our hearts, na hindi kaluguran o hindi nakakalugod sa iyong paningin. Examine our hearts, O Lord. I-check niyo pong mga puso namin, dahil maaaring baka may mga Diyos-Diyos at kami, na ito ang priority ng aming buhay instead of Christ. And as you have said, Lord, you are pruning us, O God. Kaya Lord, tanggalin niyo po itong mga bagay na ito. Help us to surrender everything sa iyo. Pagkatiwalang lahat nito sa Panginoong Jesus. And help us to walk with Him. Na siya ang maging priority ng aming mga puso, ng aming mga buhay.
Siya ang maging Diyos ng aming mga buhay. Lord, tulungan mo po kami through the power of the Holy Spirit to remain in Christ. For apart from Him, we can do nothing. We are unable to do things ang bibigay luwalhati sa iyo, God. Hindi namin kaya gawin ang kalooban mo without the power of Christ in us. Katulad ng sabi ni Pablo, natutunan niya na maging kontento sa buhay. Natutunan niya na naranasan na niya ang magutom, ang mabusog, ang maghirap, ang magyaman. Naranasan na niya ang maraming bagay at nakontento na siya. Dahil si Kristo nagpapalakas sa kanya. So help us, Lord, to depend sa Panginoong Jesus sa buong buhay namin. Tulungan niyo po kami na si Kristo ang maging focus ng aming buhay. At siya ang Panginoon at tagapagligtas sa aming buhay. We praise you, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray.